Parang may namumuong tensyon po sa pagitan ni Bongbong Marcos at ni Ralph Recto, mga kababayan. Sa isang event, parehas po silang naroon. Nasa entablado, si Ralph Recto, mga kababayan, pababa siya ng hagdanan. Si Marcos naman, tinawag na, so paakyat naman siya ng entablado. Nagkasalubong ho yung dalawa. No, ito si Ralph Recto, ito po si Bongbong Marcos. Imbis na magpansinan sila, magkamayan man lang, mga kababayan, ang ginawa nitong isang mamang bangag, mga kababayan, yumuko, nakatingin lang, wala ka dire-diretso. Samantalang itong isa, pinapansin niya, si Bongbong Marcos, kinakausap niya siguro, habang magkasalubong sila, pero inisnab po ni Bongbong Marcos, mga kababayan, si Ralph Recto. Nako, ano kaya ang dahilan, mga kababayan? No? Hindi kaya nagkaonsehan na? Hindi naayos ang pagkakahati. Mga kababayan, kaya ayan, nagkatampuhan ang mag-amo. Ito po ang video. Panoorin po natin, mga kababayan. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-like na rin po ang video. Huwag nyo rin pong kalimutan, paki-share. At higit sa lahat, huwag nyo pong kalimutan, paki-hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat po ng upload. Okay? Maraming salamat. Makikisuyo lang. O ito na ho yung video, mga kababayan. Panoorin na po natin kung paano po inisnab ni Mr. President si Ralph Recto, mga kababayan. Nako, kabago-bago pa lang sa bago niyang posisyon eh. Di ba, mga kababayan? Nagkaisnaba na. O ito, panoorin po natin. Viral ngayon ang dalawa na hindi nagpansinan makikita sa video. Ano kaya ang dahilan? Maliwanag, mga kababayan, na bagong-bago lang po itong video na ito. Kung napansin ho ninyo, sa pininood ninyong video, mga kababayan, meron pang kantang parang pang-Pasko, no? Ang background habang naglalakad itong si Bongbong Marcos paakyat ng entablado. Merong music background na pang-Pasko, mga kababayan. Pero nung kinakausap ni Ralph Recto si Bongbong Marcos, yoko-yoko lang ang mama, mga kababayan, ni hindi man lang po sinulyapan si Ralph Recto hanggang sa nakalagpas na sa tuluyan kay Ralph, si Ralph dumire-diretso na rin papunta sa upuan niya. Hindi man lang nagbatian. Inisnab ni Bongbong Marcos si Ralph Recto, mga kababayan. Ano kaya ang dahilan ng hindi ho nila kaunawaan, kaya parang meron pong tensyon sa kanilang dalawa? Mr. President, baka meron po kayong hindi na nagugustuhan kay Ralph Recto dahil baka masyadong paepal na. Ayan. Ikanta mo na, sir. Ilaglag mo na, sir. Nang magkaalaman kung ano ang baho nitong mama na ito na kinaayawan nyo po, Sir, Mr. President. No? At ikaw naman, Ralph Recto, sir, baka meron din po kayong hindi pagkakaunawaan o hindi na po nagugustuhan sa inyong amo, magkantahan na kayo. Nakaantabay na po kami, makikichismis po kami. Kung ano man yung mga hindi nyo pagkakaunawaan, sana hindi kayo nagkaunsehan. Mas katawa-tawa yan. Lalo na pag nalaman ng taong bayan na nagkaunsihan kayo, halimbawa lang naman. Di po ba, mga kababayan, katulad po ng ginawa ni Saldico. Malay natin, baka naonse rin itong si Saldico. Kaya lumipad ng ibang bansa, no? Bit-bit ang mga dokumento, mga ebidensya,
Oh, nung makarating na ng ibang bansa, tsaka ikinanta yung mga nalalaman niya, di po ba, mga kababayan, malay natin, baka ang dahilan nun nagkaunsihan lang sila. Kaya ikinanta ni Saldico, ganyan pala ugali nyo, tapos nyo ako utusan, uunsihin nyo ako, di ikakanta ko kayo. O, di ba? Malay natin, baka ganun ang senaryo kay Saldico. O, ang ginawa nila kay Saldico, mga kababayan. O, dito kaya kay Ralph Recto, sa ngayon, hindi pa po natin tukoy. Bagamat meron po tayong mga idea, mga kababayan, na pwede po nating sabihin, pero hanggang idea lang ho yun. Pag sinabi ko po sa inyo, baka mahulog lang po na fake news tayo, mga kababayan. Kaya akin na lang muna, pansamantala. Hayaan nyo, sa mga susunod na araw po, mga kababayan, baka lumabas po ang katotohanan at baka tanggalin na sa pwesto itong si Ralph Recto. O sa mga gusto nang matanggal sa pwesto, sas kamay. Nababasa ko naman po ang comment ninyo, mga kababayan. Okay, ito pa isang balita. Nako, sasakit ang ulo nila rito, mga kababayan. Di ba pinag-iinitan nila ngayon, si VP Inday Sara, gusto nilang ipa-impeach talaga ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Na pag-isip-isip siguro ni Mayor Baste, mga kababayan, okay pinag-iinitan nyo pala kapatid ko Gusto nyo talagang ipa-impeach O, paano pag napa-impeach ninyo ang kapatid ko? Sino ang tatakbo sa pagkapangulo sa 2028? Wala na hindi na makatakbo si Inday Di po ba? O eto, ang pahiwatig po ni Mayor Baste, mga kababayan. Sang-ayon po ba kayo, mga ka-DDS buong mundo? O eto ang balita, mga kababayan. Baste Duterte, ayan, nagpahiwatig ng plano sa 2028 election. Nako po. Baka mas lalong pag-initan nila si Mayor Baste nito, mga kababayan. Kasi isa ito sa mga tinik nila sa lalamunan Basta Duterte, tinik sa lalamunan ho nila yan. O, nakausap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kanyang mga taga-suporta kung saan ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa direksyon ng politika at lipunan sa bansa habang papalapit ang 2028 national election. Nariyan nagkatipon-tipon yung kanyang mga taga-suporta no? Lahat naman tayo mga DDS, supporter naman ng mga Duterte, di ba mga kababayan? Hindi ho natin may pagkakaila yan. O ito pa, sa kanyang mensahe, hayagan niyang hiningi, kita nyo na, ang suporta ng publiko sakaling tumakbo siya sa 2028 election, mga kababayan. Hiningi, pahingi ng suporta. So, suportahan nyo ba ako sa kasakaling tumakbo ako sa 2028 election? Mga kababayan, kayo, ibibigay nyo po ba ang suporta nyo para kay Mayor Baste? Ako, sigurado ako. 100%. Kakampanya ko pa yung mama na yan. Kung matutuloy ito, mga kababayan, talagang kakampanya ko si Mayor Baste at susuportahan ko talaga yan. Mga kababayan, kung sakasakali lang naman po ito, na tumakbo siya. Di po ba? Pahiwatig pa lang po ito, pero malaki po ang posibilidad na mangyayari ho ito, mga kababayan. No, ito pa, ang naturang pahayag ay itinuturing ng ilan bilang malinaw na sinyales ng kanyang posibleng mas malaking papel sa pambansang politika sa mga susunod na taon. Parang ako, parang kayo, mga kababayan. Malinaw po ito na sinyales sa atin.
na maaari siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, mga kababayan. No? Bagamat nagsabi na rin ang ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, na tatakbo siya, paano nga kung ma-impeach siya? O kinakailangan ngayon pa lang, meron na tayong inihahandang pambato, mga kababayan, na kandidato para sa 2028 election. Katulad po ng ginawa ng ating pangalawang Pangulo noong 2022, election din yun eh. Hiningi niya rin po ang suporta natin, natandaan niyo pa niyo ba yun, mga kababayan. Hiningi din po ni BP Inday Sara ang suporta natin, lalong-lalo na nang sinabi ni BP Inday na baka pwedeng suportahan niyo naman si Marcos. Di po ba? May magandang pronouncement si BP Inday Sara. Suportahan natin tong katandim ko. Ipanalo natin siya. Ayun naman, naniwala naman tayo. Ibinigay natin yung suporta natin kay Marcos, kaya lang, nabudol tayo, mga kababayan. Pero, dito, sa ginagawang paghingi ng suporta ni Mayor Baste, hindi ho tayo mabubudol. No? Kasi sigurado tayo na kapag ang isang Duterte ang mamuno sa ating bansa, mga kababayan, walang maaargabyado.